Welcome to Dynamic Church Sunday Service. We're so glad you're here today. Whether you're joining us for the first time or you're part of the family, this is your moment to be refreshed, encouraged, and renewed. Let's open our hearts and experience God together. 3 years of God's unfailing grace, love, and growth. DCIM stands strong in the faith. Join us on June 21, 2026, 1 p.m. at the Grand Ballroom A, Appleview Hotel, Davao City, as Dynamic Church International Ministries celebrates its third-year anniversary. This third-year anniversary is a testimony of God's goodness, a time to honor our Heavenly Father, and a joyful moment to be with our families. A celebration of faith, family, and thanksgiving. See you there! Hello, I'm Marjorie Lee Saberon, wife of Jerome Saberon, 36 years old, a business owner, a mom of 2, 8 years old, and 5 years old. Akong bunso na anak was diagnosed with ASD, Autism Spectrum Disorder. Sa tinuod lang, dili na ako madawat ug akong gi-question ang Ginoo. Ngano sa ako apang anak, na-realize na ako na naay purpose ang Ginoo. Ngano sa ako ani nahitabo. Naapay akong bana na badlungon kaayo daghan pa sakit na ginahatag sa akoa. Naabot sa point na kapoy na Lord, asa naman ang hustisya ani? Mao to gibuhat na ako ang tanan. Nag-ipon ko, nag-savings para sa among pamilya na magkanegosyo mi kay tungod kabalo ko na dili kaya sa akong bana na siya lang kay iyang kwarta iya haraman. Unsaon na lang akong anak na need og therapy. Maundangan kay dili siya mugasto kay wala daw alibyo. Pero og pasugalon, grabe makagasto. Wala siya'y pangandoy sa amua ang gusto niya makakaon ra sa isa ka adlaw katulo. Mao anak ko, unsaon nato paglambo kung ikaw ing ana ang imong panlantaw. Maibog ka sa uban na naay car pero dili ko nimo tabangan. Pati akong GCash, iya nang cash inan kay magsugal. Grabe na mong away. Ako grabing tipid, siya grabe pud og waldas. Ana ko sa una, daghan kag kwarta, ikuha sa Ginoo tanan kay imo lang gisayangan ang blessings na gihatag niya sa imuha. Mahadlok ka na ipagunit sa akuak kay tungod abi nimo nagawaldas pud kog kwarta. Wala siya kabalo na sige kog ipon kay tungod mo abot ang panahon na kailangan jud namo. Ikasal mi na wala kayo mi nag-effort o gasto. Jud kay daghan blessings na naghatag sa amua. Kana pa lang nakaingon jud ko na wala jud mi pasagdi sa Ginoo. Na disgrasya siya, naoperahan akong mama, ipalitan ako siya bag-o na motor, kana tanan gikan sa Ginoo na blessings nagihatag sa ako kay grabe ko maka-savings. Didto na realize na ako pag RW nako na dili ko dapat mag-question sa Ginoo. Kay tanan na ay purpose og tanan problema wala ko niya pasagdii. Sa grabe na akong pag-antos. Ug nagpasalamat ko sa akong spiritual mentor na si Cindy na permi ga-advise na ako. Mag-pray lang. Mag-submit sa akong bana bisan labag sa akong loob kay naa pa ko hinanakit niya. Akong giwala. Nagpasalo ayming duha tungod sa RW ug nag-dig group. Nabago akong paglantaw, dili na kaayo ko masuko ug nagasubmit na ko sa akong bana. Nagnegosyo, nagkugi para makabot na mo among pangarap, wala mi nagpadaog sa among mga problema. Karon naa na mi sakyanan, tulo ka tindahan ug balay sa deka. Pasalamat ko sa tanan blessings na gihatag ka namo ug wala mi pasagdii. Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Hello everyone. By the way, I'm Jerome Saberon. I'm a tourist transport driver and business owner. My life before, usade ko ka chicks boy, duta boy, og sugarol. Hantod sa niabot ang time na blackmail ko usa ka babae, nakulong ko almost one night. Nakagawas gihapon ko kay napatunayan na dili nako sala. Until such time nakailan ako si Pastor Bong na my spiritual mentor. Since kay gubot na kayo akong life, gin-encourage ko niya na mag-join og life group.
Walay laing tumong ni nga grupo, mapadol akong relasyon sa Ginoo. Along the process man, nag-meet me sa akong as wife na si Marge. To cut the story short, nagkaroon mi og duha ka anak. Thankful kaayo mi kay perfect jud ang gipili ni Lord para sa ako. Maayo ang among panag-uban sa sugod. Lisming duha, apan didto nagsugod ang kalbaryo sa among duha. Nagsagulan ako og binuang ang akong trabaho. Sa sige na ako promote og herbal drinks, daghan ko na ipon. Abi na ako sobra na akong kwarta. Moto, nagbisyo ko, nagtuntuon kog sugal, naadi ko og online sugal, na scatter. Hangtod sa nalulong nako sa sugal, giprindan nako ang akong wedding ring. Ug wala pa na kontento, napil ang bracelet sa akong asawa. Lastly, ang motor na akong giprinda. Tungod sa akong pagka-addict sa sugal, gubot na kayo among kinabuhi. Sige rami og lalis, halos magbulag nami. Sige, nagkasakit akong mga anak. Ma-realize na ko na mali ni akong ginahimo. Nagpray ko kay Lord, nangayo kog pasaylo, nangayo ko og tabang, natagaan ko og direksyon. Nag-decide ko na mag-join sa RW. After RW, na-experience na ko ang love ni Lord. Nagkaroon ko og peace of mind, inner healing, Father's love. Naka-impact dito sa kuha ang deliverance. Sa una man god, daghan ko og apilan. Divine appointment, retreat, bisan asa ra ko mosimba, pero wala may makaluwas na religion. Importante nga maghinusol ta sa atong mga mali, nga nabuhat balik ta sa Ginoo. Dawato nato siya na kinasing-kasing. Padayon ko karon sa atong relasyon sa Ginoo. Hinay-hinay ko niya giprocess. Ang kabag-uhan sa akong life ron na ako'y relasyon sa Ginoo, makadibot nako, kabasag Bible, para mailhan po nako ang Ginoo, para maliwat ko niya og kinaiya. Gihatag pod sa Ginoo og mapasalamato na kasing-kasing. Kinapataas niya ang akong pasensya na ako na connect sa body or fellowship. Kung naamay sipyat or dili maayo na ako gihimo, makahinulsol na ko dayon. Dili pares tong una, nga maski mali na gani, ginahimo pa nako sama sa sugal. Padayon gihapon ko karon tuman sa pagbuot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang good news kay gibalik ni Lord sa amo Sobra-sobra pa nga iyang gibalik kanamo. Kitagaan mi niya ka business, burgeran, sisigan, car rentals, ang motor na naprinda, ikambyoan niya og sakyanan. Maayo kayo ang Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan nga naginulsol sa mga mali nato, ginahimo og balik ta sa Ginoo. Kay the best jud kayo ang life na prepare ni Lord sa toa. Gikan ni tanan kay Lord. Walay amo ani, thankful kayo mi sa bagong life na gihatag ni Lord. Sa uban nagrabi pod nga ilang ginago through sa life, I pray na ma-experience pod ninyo ang restoration sa Ginoo. Pag-start mo og join life group para naamoy guidance sa inyong connect mo sa mga nag-invite ninyo, ng appeal mo sa Restoration Weekend. Once again, I'm Marjorie Saberon. I'm Jerome Saberon. To God To God be the glory. Shalom. Natin kita tanan. Kabakan nato si Lord. By the way, ang atong next RW will be on June 12, 14. So, you can, June 12 to 14, okay? 13 to 14, okay? And you can tap those leaders who invited you for more information. I think na registration sa likod, you can initially register para maka-join pud mo og restoration. So dito, daghan kayog mga mahitabo sa inyo. It's a start of your journey. Na kung gusto ka mas maligon ang imong relationship kay Lord, you start with a life group. At the same time, you join the Restoration Weekend. Okay, sama pud nila Jerome and Marge, no? Diha pud sila nagsugod, no, ang ilang journey. Gubuti lang kinabuhi, but faithful kayo si Lord sa mga tao nga willing jud magbago. Amen? Can we pray? Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done sa life ni Marge and Jerome. I pray, Father, that they will continue to seek you with all of their hearts.
I pray, Father, that from glory to glory, mag-manifest yun ang imong nature sa ilang kinabuhi and your kingdom and your purpose sa ilang life. Father, we thank you for this gathering, this fellowship. I pray, Father, that you will speak to us as we open our hearts to you. Father, speak to us. And I ask for your anointing, Father. Anoint me as I share your word. I ask for your wisdom. Help us to apply it in our lives. Holy Spirit, be with us. I pray that you will plant that seed in the good soil sa mong heart so that it will grow and bear fruit. Thank you, Holy Spirit, for your word today. Speak to us in Jesus' name. Amen and amen. So this morning, I will be sharing the right beginning of a Christian life. Kay nga man jud nga naaman jud mga uban nga gasimba na dugay gyapon wala na bagoy lang kinabuhi. Nay uban na nga dugay naman pod kaduha katulo na pod ni apil og restoration weekend. Pero nga nung balik-balik man lagi ang mga gipanghimo, wala jud kausaban ba sa kinabuhi. So maybe mali ang sinugdanan. Nagasimba pero murag mali ang nasugdan. That's why ki-remind ko sa Holy Spirit ani nga in a church nga nagagrow like DCIM na may mga bata din nga naggrow na. Sama nako sa matag-usa sa inyo there are people here that naggrow na sila and nagmature. At the same time, napoy mga naa din nga abi nila they thought that they are born again, but they're not. That's why we need to share those foundational steps that a person must take when he comes to the Lord. So these are the steps na dapat dili nato ma-bypass, dili nato ma-neglect. That's why you thought that you're born again, but I believe you're not. So sometimes we neglect the steps or the basic foundation in our journey with the Lord. So I will share what are the foundational steps that the person must take when he comes to the Lord. So kini pa lang number 1, makahuna-huna na jud ka o makapamalandong ka, murag na-neglect na ko ning number 1. And I pray na kita tanan, mustorya jud si Lord sa tuwa ani. Number 1 is repentance. So unsa jud din ang repentance? Of course, these are kini nga foundational steps na dapat foundation no sa ato ang relasyon sa Ginoo. Kani dapat ang mauna nga makita sa Ginoo sa tuwa. Next is faith. We need faith. 3 is water baptism. Number 4 is of course about receiving the Holy Spirit. Wala jud dapat ma-neglect aning upat when you journey or when you have that relationship with God. So number 1 pa lang kining repentance. Si John the Baptist, no, forerunner. When we say forerunner, siyang nauna nga gipadala before niabot si Jesus Christ. Tama? When God wants to save the nation Israel, He sent John the Baptist. Okay, unsang message si John the Baptist? Matthew 3 verse 1 to 2. In those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. What is his message? His message was, repent of your sins and turn to God. For the kingdom of heaven is near. Yan na siya. So, tanawon ninyo, this is the message of John the Baptist nga before nimo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, kay moabot na si Kristo sa tuwa, kailangan makita sa Ginoo ang imuang paghidolsol. Ang problema sa uban, ikaw lang gidawat ang Ginoo, wala ning repentance. Muni balik-balik ang ilang ginahimo. Antod karon imong bisyo balik-balik nganuman igor ra ka nagsimba, taas mo ang kamot, gidawat nimo ang Ginoo, wala makita ang repentance. Muna nga problema antod karon, pagsige mo balik-balik inyong mga batasan. Walay kausaban. Mao toy nahitabo kila Jerome. Dol, kaya na problema. Pero ang problema, wala gitalikdan ang sugal. Wala gitalikdan ang bisyo. So magtingala ka, gasimba man. Pero ang problema, wala gitalikdan.
So magtingala mo, ang iyong silingan kasimba ra gina, bilong irad igog batasan, wala na ginulsol, igo ra ni simba. I pray nga maginulsol jud tatanan. Amen? Para tuloy-tuloy ba atong relasyon sa Ginoo? Pati ang inyong silingan makapanaway sa inyo Ngano man, noon sa man magsige Ginoo nga ang iyang batasan ngilad lagi. Wa man ka hinulsol. Mag-una-una pa kag-inom diha sa inyong silingan, ya magsige kag imbita sa simbahan. Wa jud makita ang tinuod nga paghinulsol, which is gimodel ni John the Baptist niyon siya. Repent pag hinulsol ka mo, ay ninyo dawaton ng Ginoo. Dili nga mo dawat ka sa Ginoo, di ka kahinulsol. Tama mo diha. So, if you want, when you want to receive Christ, Jesus, no, for the benefit of our English people here, I will share English and Bisaya, okay? When you want to receive Jesus Christ, the ministry of John the Baptist must come first, and that is repentance. Naba mo diha? Wala gud ni istorya si John the Baptist, he never spoke about faith. He spoke about repentance. Wala niya giuna ang faith. Pagrepent sa, paginulsol, pagdesisyon sa nga talikdan na nimo, kining imuhang ginahimo nga dili maayo. Ayha ka, mo dawat sa Ginoo. Dili nga ni dawat ka sa Ginoo, ang Ginoo na'y bahala sa kuha, ikaw nagbuot sa imong kaugalingon. Ikaw magbuot sa imong kaugalingon. Di ka hilabot ang Ginoo sa imong will, na kay will. Gidawat lagi nimo ang Ginoo, pero ang will nimo magsugal pa mangyapon. Ang will nimo mag-adik-adik ra mangyapon. Dili nimo ma-experience ang fullness sa salvation ni Lord kung walay makita nga repentance sa matag usa. Amen ba? Tama mo diha? When this full message of repentance is neglected and you just accepted Christ, you accept nothing. Wa jud ka gidawat. Wala jud nimo tinuod gidawat si Kristo kung walay makita nga repentance. Mao na 5 ka tuig na kadiri, na 10 ka tuig na kadiri, 3 ka tuig na kadiri, walay kabag-uan sa imong kinabuhi ngano man. You accepted nothing. Abi nimo gidawat nimo si Kristo ngano man, wa man siya kakita og repentance sa imo Klaro? Naba mo diha? This is the problem of those who think that they are Christians and they said, I have received Jesus Christ. They just receive Him without repenting. So, igsoon, kabalo ba mo, noon, sa man yun di ay ning repentant means. Di ba niya na siya? Repent for the kingdom. Okay? Of heaven is at hand. So, ang imo ang repentance, connected na siya sa mga butang sa langit. Amen? That's why, ang tao manggod na occupy jud ang ato ang minds sa mga butang sa yuta. Kwarta, trabaho, bahandi. Which is sa Old Testament, the promise is not eternal. Walay mga promise sa Old Testament nga eternal. Sa New Covenant, sa New Testament, ang promise sa Ginoo sa Old Testament, sa Deuteronomy, if you will obey me, ako takang i-bless, akong expand nimong territory, puro earthly blessing ang madawat nimo sa Old Testament. Mauna niya na si John the Baptist, kanang inyo ang gifokusan nga mga earthly nga butang, kailangan i-shift ninyo from earthly to heavenlies. Mauna nga dili jud nimo ma-experience ang fullness sa salvation ni Lord kung dili ka mo tuyok. Amen? Dili ka mo repent. Walay turning around. Okay? So, as long as our mind is occupied with earthly things, primarily, he hasn't really repented. So, if you say that you accepted Christ and the earth means to you than heaven, tell you, my brothers and sisters, you haven't accepted Jesus Christ. So, one mark that you are really born again is heaven is more important to you than earth. And the things of heaven is more important to you than earth. Wala po kunigon sa inyo nga i-neglect ninyo yung trabaho. Wala po kunigon sa inyo nga i-neglect ninyo yung business. But we do the things of earth much better than we do it in a heavenly spirit. Pasabot nga kung ang tinuod jud nga you have the repentant heart, ga-operate ka sa imo ang trabaho
sa imuhang business with the leading sa Holy Spirit. Pasabot, di na ka manikas, dili na ka magsikalate, dili na ka kanang lausi sa imong trabaho, ngano man. Naanang spirit sa Ginoo ga-guide sa imuha, di na ka magbinuang sa imuhang business, sa imong trabaho. You do it, mas maayo ang resulta kung you turn around from this focus nimo dito sa Ginoo. Amen? Namo diya? Kay si Jesus Christ, karpintero man po Jesus Christ, tama? I think siya ang pinaka the best nga trabaho atong time, no, sa Nazareth, tama? Maayo kay ni siya mupanday. So, the best ang iyang trabaho nga naman, he's guided with the Spirit sa Ginoo. Amen? Samahan. So, kani karon mailahan nato karon kung tinuod ba jud na born again ka. Oh. Nya test ni siya ba kay mas kuan good. Si tawag gani mas the best, no? Ang imuang heaven is more important. One mark that you are really born again is heaven is more important to you than earth. So isa jud ka test. Like for example, nung heaven is more important to you than earth. Like for example, kanang tanaw mo sa sinihan. Di jud ka gusto malit. On time kay ka. Pero pagabot sa simbahan, magsige ka kalate. So, unsa may mas importante sa imuha, jud? Balhin na lang natong simbahan sa sinihan, pagka di ka malit. Pero no, my point is here is, dili kayo importante sa imuhang mga heavenly things. Kay mas ga-excel man ka sa imuhang, mas on time man ka sa trabaho nimo kaysa maminaw sa pulong sa Ginoo. Unsa iti mailhan, nga wala pa ka jud ka na born again, na ay ginashare diri nga pulong sa Ginoo. Oh. Pero mas ganahan ka maminaw karon sa imong Facebook, sa imong cellphone, wala nagawali ta din. You are not interested with the heavenly things. Kay nga naman, you are still more interested with the earthly things. Those are timailhan. These are the tests. Unya, pila nakakatuig ka simba. Wala jud ay kitunood nga repentance nga naman na-focus pa imong utok sa mga earthly things, social media. Wala ko ningon nga mali ang social media. Pero the problem is dito nakapilit imong utok dili sa heavenly things. Ato pa wala jud turning around, wala jud repentance. Mao na grabe ka powerful ang message ni John the Baptist. Repent and turn to God. Dili lang ka mag-turn to God every Sunday. Dili lang ka mo turn to God kung nakay problema. Desisyonan jud na nimo nga talikdan jud na nimo kanang mga di maayo nimong ginahimo. Amen. Maayo ka mo basa og libro sa kalibutan, pero Bible di ka kabasa. Timailan na. Perfect nimo ang mga teleserye diha. Pero dili ka katanaw sa atong recording kung na-miss nimo imong Sunday service. Naba mo diha. The best kay ka mo trabaho sa kalibutan, pero ang inyong trabaho din ginaneglect lang ninyo. Di adyo na matimalan, may bawaan. Mao na ako makasabot man ko sa inyo ha. No. Mao na gina-correct mo. Tama ba yun na inyong ginahimo? The best kay ka og trabaho sa kalibutan while di nimo mahatag ang the best sa mga heavenlies nga butang. Naba mo diha. Alert kay ka kung nakay ka chismis. Pero maminaw sa pulong sa Ginoo, katulgon na kay ka din eh. Tanawa day mong tapad kung katulgon. Dili. Tinuod jud. Makadugay gani mo tanaw social media, makigtabi, magbuntag gani mo anang sugal. Isara ka oras ka maminaw din katulgon pa jud ka pero sa sugal magbuntag jud ka di ko katulgon. So tapos ingon ka born again ka? Sige daw. I-test na kana pa lang nga testing ba sa tuwa mo nga born again na jud ko gidawat na ko ang Ginoo. Unya. Oh. Basig born again. Oh. Nama mo diya? Oh. Excellent ka mo hatag
Oh, grabe ka mo hatag o ginamutay sa inyong inom. Oh. Pero pag abot sa mga mission, di ka mo hatag. Oh. Sa mga butang sa Ginoo dili ka mo ka murag, pero pag abot sa mga kabuang, maayo kay ka mo amot. Pero sa mga butang nga makatabang sa tuwin si katao, di ka makaamot. So, tanawon nimo karon ang gauge, Lord, sorry kayo. Mo nang panahon mag-repent ka karon. Lord, mali jud ay ni, wa jud ay klaro ni akong pagdawat sa imuha kay na ako'y na-neglect, wala ko nag-repent. Amen. I pray nga dili ta ma-condemn, ma-convict ka sa Holy Spirit karon nga kung paminawa nimo ni, dili ka maglagot sa kuwa. Mapaminawa nimo kay gastoryang Ginoo sa imuha nga mao ni imong kondisyon sa imong kasing-kasing. Mo na dili ka makaabante. Amen. Ang uban mangluod. Kamu samot na kung makatanaw ko na pagtanaw na ako magiigo aning pastor no. Alangan mo anak ko mo ali na lang ko tri. Ani pag-repent. Dila ko mo tanaw sa inyo ha. Marag tanaw na lang ko dito kay Jester, ana, sa inyong uluhan na lang kumutan na, kay basing madalik yatanta ka, mag-ingon ko, ako man jud niyo, mana na pod. Ang luod na sad mo, di mo pakita din eh. Para nga, kailangan jud na to, i-prepare atong kasing-kasing, mag-ingon ko, ampo na ko ganiha, Lord. Istoryahe ang mga anak ni mo din nga abre og kasing-kasing, kay di man jud mo storya ang Ginoo kung sarado kay kasing-kasing din eh. Amen? That's why John the Baptist niya na siya dire, repent, pag-repent mo. Luke 3 verse 3. Then John went from place on both sides of the Jordan River preaching that the gospel should be baptized, preaching that people should be baptized to show that they had repented of their sins, okay? And turned to God to be forgiven. Then, unsa man jud dapat nato nga mga i-repent, okay? Luke 3 verse 4, what are the things that we need to be repented? Or what are the manifestations of repentance? So Luke 3 verse 4, Isaiah had spoken of John when he said, he is a voice shouting. So before ni gawas si John the Baptist, giprophesy na siya ni Isaiah. He is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for Him. So, before mo abot si Jesus Christ sa imong kinabuhi, dapat gi-prepare ni mong kasing-kasing. Kung nangilad ni mo nga ginahimo, you clear the way. Lord, I'm so sorry. Forgive me, mali ni akong ginahimo karon. Then, turn to God. Ang uban, ni turn sa Ginoo, dawat ang Ginoo, gidawat pod. Niapil og ka ng mga krusada, gidawat ang Ginoo, gidawat pod. Pero nga no, hantod karon wa man nabago. Nay na miss ang repentance. Tama mo diha? So, unsa may mga manifestations nga dapat natong i-repent, okay? Padayon si John the Baptist. Saying gingon diha, Luke 3 verse 5. The valleys will be filled. Unsa man ning valley? Pakita daw picture diha. Unsa valley? Valley. These are the low areas between mountains. Tama? Morning valley. Unsa may mga valleys nato sa tong kinabuhi. Mao nay mga sekreto ni mga ginahimo nga sala. Kailangan jud na ma-lift up nimo sa Ginoo kana nga mga valleys. Lord, kani nakay sekreto pornography. Gatago-tago ka pa sekreto si uyab, nakay sexual immorality. Hugaw kay kag-isip. Those are valleys sa atong kinabuhi nga kailangan nimo i-turn to God and i-surrender nimo kay Lord. Amen? Mo ni kingon John the Baptist, valleys will be filled. Niya na siya diha. So, unsa man to? Pornography. Unsa pa yung mga valleys nimo? Kanang mga ginatago-tago nimo nga bisyo. Oo. Those are hidden things sa atong kinabuhi. Unsa pa? Mga dirty thoughts, hugaw kay ta mag-una sa mga hindi katao. Those are valleys na kailangan ka i-repent ka, mag-turn ka, Lord, sorry, mali yun niya akong isip po. Hugaw kay ko mag-isip, I'm sorry, Lord, di yun ni maayo. Tabangi ko. Kanang repentance. Di magsigir kag dawat sa Ginoo nga wa man lang ka balik ng imuhang ginahimo. Nga naman, ikaw mismo dili jud ka gusto mag-repent. Di jud ka gusto maghinulsol. Amen? You must turn from these hidden things, hidden sins, and must be brought up
to God. Surrender nimo sa Ginoo. Amen? Then siya gidya, every valleys will be filled and every mountain and hill be brought low. Unsa man ning mga mountain, picture sa mountain. Tama daw? Kana, unsa may mga tag-as kay sa imong kinabuhi? Pride. Munang kuyaw kayo, parehas ra jud ni ang kwan ni John the Baptist, the way siya mo illustrate, og ni Jesus Christ. Mugamit sila mga pictures nga makauna-una ka ba para di ka kalimot. I pray di ta kalimot ani. Nagamit pa jud tag picture karon unsa may mga taas sa imong kinabuhi, kanang pagka-prideful nimo, paghambugiro nimo, kailangan daw na manaog. Amen. Dili ka makorek. O kana. And pride and arrogance, all these things must be brought down. Amen? Lord, I'm so sorry. Prideful kay ko, ga-depend lang ko sa kong sarili. I'm so sorry, Lord. Humble down before the Lord. Amen ba? Sa pag-arrogante nato, kana ang mga, all these things must be brought down and humble. That is repentance. Amen? Dato ka ganiha, valleys, mga hidden. Saan po isunod? Mountains and hills. Atong mga pagkambugiro, mauna atong isurrender kay Lord. Next, yang gingon diha, the crooked places shall be made straight and the rough ways smooth. Niya na siya diha. So, saan man diha ini? Crooked roads. So, Lucas, nabi picture diha. Mao ni mga crooked roads. Mga liko-liko nga dalan. Unsa may mga liko-liko nato? Sige basahan nato Lucas 3 verse 5 Bisaya. Ang tanang walog abunuhan, ag ang tanang bukid bungtod patagon. Og ang mga hiwi tuliron. Unsa may mga crooked, unsa may mga hiwi sa imong kinabuhi karon? Tuliron. Pwede ka ng pagkabakako nimo. Pwede ka ng imong pagka-addict. Pwede ka na imong pagkasugarol. Mani mga hiwi nga dalan. Sama to. Kung wala to naghinulsol si Jerome, dili to ma-restore. Nga naman, siya mismo na-acknowledge niya, mali ni. Ayahan ibalik sa Ginoo. Gitulit sa Ginoo. Na-experience ni Jerome ang fullness sa salvation sa Ginoo. Kitabangan siya. Dili na mao akong plano. Ready kayo ang Ginoo mo tabang sa imo ha. Gusto man gyapon nimo imong bisyo. Dili man ka maginulsol. Mao na kadaghanan sa uban. Sila ra gyapon kapait. Ngano man, di man ka maginulsol. Kapila na ta nagwali ani dire. Gi-remind ko sa Ginoo ibalik. Balik kang repentance. Ano man, kay basig nalimtan na. Ang uban po, dugay na din pero wa jud ay gyapon. Sa man ang mga crooked roads nato, mga hiwi nga dalan, illegal dealings, gambling, saba, corruption, bribes. Those are crooked roads sa tong kinabuhi. Magrepent ka ana. Amen? Kay kung dili, mapilbod ka sa flood control. Tinood. Luoy kayong mga pamilya sa uban. Napil na dito sa napangkasuhan. So, dili pa ka maginulsol. Pangitaan gid ka paagi sa Ginoo nga makahinulsol jud ka. Amen? Cheating. Kanang mga pampalikas nimo, kanang pagtikas nimo, kailangan matulid ni. Magdesisyon jud ka nga talikdan na nimo ang mali nimo nga ginahimo. Then dawata ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ni pinaka the best. Amen. Kabalo na ka nga mali ng imong bisyo, nagka-problema na mo, wa na kay palit og bugas tungod ang imong bisyo, padayod gyapon ka, nagpaabot lang ang Ginoo. Kabalo na ka nga, mahal kay ng imong bisyo, kabalo na ka nga, taktak ng imong liver dia sa imong pagkainom, taktak ang imong baga sa imong pagkasigarilyo. Sige padayon gyapon ka, magtingala ka. Bugat laging kinabuhi. Ikaw rami nagpabugat. Ang plano sa Ginoo, yaman kang luwason. Wa man ka magdesisyon. Pero gasimba ka. Amen? Then, unsa pa? Rough roads.
So, kuyaw kayo ni si ano, John the Baptist. The crooked place shall be made straight and the rough way smooth. Yan na siya diha. Luke 3 verse 5. Unsa man ning mga rough road? Tanawag ko ng mga rough road, oh. Oh. Rough jud. Oh. Unsa may mga rough sa atong kinabuhi nga kailangan nato nga hinulsulan. Kanang harsh kay kamusturya sa imong pamilya, kanang harsh imong treatment, mangulata ka sa imong bana, sa imong asawa, mo na yung mga dapat nimo talikdan. Apa mo diha? Kaya na pa, leader na ganing uban diri, mangulata pagbana ang uban. Oo. Bana ang kulatao na. Ang uban, mangulata po kasawa. Pero kasimba. Unsa may problema na? Wala nagrepent. Muna nag-remind si John the Baptist. Yan na siya, repent sa mga crooked, mga rough ways na to sa to ang kinabuhi. Amen? Bitterness na to ang kinabuhi. Muna yung mga rough na areas sa to ang kinabuhi. Harsh treatment sa to ang husband and wife. The more kamusturya sa ilaha, grabe, sakit kay kamusturya. Muna inulsulan mo, Lord, sorry kaayo. Mali ni akong kay mo, murag harsh lagi kumusturya sa akong pamilya. Kada storya ni mo na, Ajay, nakapangiwa, yun ka permanenting. Yawa, yun kay mong bataan mo, pero yawa, permanenting. Harsh kay kamusturya. Pero kasimba ka. Why did ka nagrepent sa mga harsh roads? Amen? Napa ba mo diha? Napa. Bengwa na magwiliok-liok god. Ano nang uban, no? Kung makita ni sa Ginoo sa inyo, ha? Mina mo, ha? Kung makita ni Lord, nga sincere kay mo, nagrepent mo, Lord, mali jud ako ang batasan. I'm so sorry. Pasaylo ako. You turn to God. Grabe kayong Ginoo. Unsay promise niya? Luke 3 verse 6. And all people will see God's salvation. Makita nimo kung unsang kamot sa Ginoo, unsay gi-prepare niya sa imo, unsay kausaban sa imong pamilya, unsay kausaban sa imong kinabuhi. Mao ning the best nga kinabuhi nga gi-prepare na ako sa imo, nga dugay na nako gi-prepare sa imo 2,000 years ago. Nganong balik-balik man ka ana, unsa may naajud ana. Ang problema wala sa simbahan. Ang problema wala sa mga leaders nag-invite nimo. Ang problema na sa imo, di ka gusto maghinulsol. Amen. Karon nimo mga suko ka kay pastor kay harsh si Pastor Musturya, suko kayo kay ikaw na igan. Ana, dili ang problema ikaw. Walay problema. Igor ako gamiton sa Ginoo, mustorya din ni tubangan. Kay ako, ginadil man po ko sa Ginoo pod. Kay you will see. Makita jud nimo kung unsa jud ang salvation sa Ginoo sa tong kinabuhi. Amen? Lucas 3 verse 6. Og makita sa tanang mga tao kung unsa ang himuon sa Dios sa pagluwas kanila. Kita ninyo ang gihimo ni God sa life ni Marjorie and Jerome. Dili pa na mao, daghan pa ngano man. Naa pa may ginadil paghihapon ang Ginoo sa ilaha. Naba mo diha? Like for example, si Zacchaeus. Si Zacchaeus is a tax collector. Crooked ang iyang ways. Tama? Pagkita niya sa Ginoo, sa gingon niya, basa, Luke 19 verse 8. Zacchaeus stopped and said to the Lord, Behold, Lord, half of my possession I will give it to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I will give back 4 times as much. Grabe ang repentant. Kining ako ang mga mali na akong ginahimo. Kining iyahang ng mga nakurap sa iyang pagka-tax collector, ako ning iyatag sa pobre. Kung tong nabinuangan ako pa jud 4 times pa ang akong pag-uli sa iya. Sa kitubag ni Jesus Christ. Luke 19 verse 9. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house. Magsugod ang imuhang restoration once nga makita sa Ginoo ang heart nimo nga repentant.
Amen? Naba mo diha? If there's no true repentance, you just accept religion. Religion ra jud ang imong gidawat. Ni anti lang ka diri. Asa ka kasimba di CIM? Religion ra imo ang kwan. Religion are the means nga paduulon ka sa Ginoo. Pero okay ra ka, simba ra ko, ana ka. O sige, wa man ka pugsa. Pero ang Ginoo na siya requirement. You repent. Amen. Kay kung gidawat lang nimo ang relihiyon, dili si Kristo sa imong kinabuhi, walay paginulsol, instead that they will see the life of Christ sa imo, ang nature ni Lord, once man kung naginulsol ka, if you repent, turn to God, then the nature of God will slowly manifest in your life. Tingala ka, maliwat kag batasan sa Ginoo hinay. Pero, kung wala ka na ginulsol, dawat ka sa Ginoo, or gidawat ni mong relihiyon, tingala ka, they will see the life of Adam sa imuha. Sa may life ni Adam, selfish, init ang ulo, bound sa flesh, tingala ka, balik-balik gyapon ni mong bisyo, pero kasimba ka. Amen? Napa mo diha? Naagyapon sa addiction, puno gyapon kag bisyo, prideful gyapon ka, na ang mountain ba? Na ang mountain, pride, arrogante gyapon ka, bugiro gyapon ka, nginon gyapon ka, selfish ka, lustful, bound sa imong flesh, tingala ka. Tapos ipa-RW na sad ka, pag RW, igura man po ka ni adto. Wala man po ka tinuod na ginulsol. Amen? The reason is no proper repentance. Mo na balik-balik na. Kita ninyo ang life ni Adam, dili ang life ni Christ sa toa. Repentance is turning around from being occupied with the things of the earth and putting heaven or God first in our life. Unsa may dapat nato ikwan? I-repent pa. 1 Thessalonians 1 verse 9. For they keep talking about the wonderful welcome you gave to us. Unsa tong mga girepenta to kaniya? Valleys, mountains, crooked roads, unsa pa to? Rough roads sa to ang kinabuhi. Unsa pa ang mga dapat nato i-repent? For they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. So turning away from idols to serve the living God. Unsa man nga mga idols sa tong kinabuhi? Kay abi man gud nato, ang mga idols lang is kaning mga external idols, kaning mga rebulto, mga ano na. Those are external idols, gamay ra na. Naay mas dako-dako nga idol sa imong kinabuhi. Naa sa sulod. Those are internal idols nga dapat i-deal nimo. Kailangan mag-turn away ka, ana. Amen? So, unsa ning idols? Anything or anyone. Oh, take note, anything and anyone that takes the place of God in your life. Kay nga naman, si God dapat ang number one sa tong kinabuhi. Mura siya og, kani ba? Kita lawas. Okay? Ang head nato is brain, tama? Once nga dili mo connect ang lawas, dili number one ang brain sa tong lawas, ma-disorder ang lawas. Amen? Same sa tuwa. Kung dili number one si God sa imong kinabuhi, disorder imong kinabuhi. Naba mo diya? So, mo na nga mas dangerous ni nga idol than bowing down to those wooden and metal idols. If he is not number one in your life, you got to have an idol. That's why each one of us must examine our heart. Is there anything in my life that is more important to me in my life than God? What are those idols na to? Pwede mong trabaho. Number one na ang trabaho nimo. Excited na ka permanente magtrabaho, pero di nakakaampo.
Di na ka makabasa sa pulong sa Ginoo. Di na ka makapaminaw sa Ginoo. Kaya ano man, number one man ang trabaho. Dili pwede may labtan imong trabaho. Those are idols. Pero kasimba ka. So matita nimo, dugay ka na ng trabaho, pait gyapon. Ngano man, walay fullness ang salvation sa imo. Ngano man, wala man ka ni-turn from those idols. Ginoo man nimo imong trabaho. Amen? What are those? Money. Oh. Ngayon sa nimo pagkabalo nga idol nimo ang money. Ngaon ka, kwarta ra gyapon istoryahan ninyo mag-asawa. Matulog na mo sa imong asawa, kwarta ra gyapon. Oh. Nagpiyong ka diri, kwarta ra gyapon mo ginaisip. Mawadan ka kagamay na kwarta. Mura na ka, mapanik na ka. Kung wala na kay kwarta, samot kag ka-depress maluya. Kwarta na ikinabuhi nimo, dili ang Ginoo. Those are your idols. Check imong heart. You need to examine your heart if your money is your idol. Sa pa, social media. Di ka may mutang. Mas kinana ka diri simbahan, social media gyapon. Sa pa, K-drama. Hapit ko ana. Diba? Kumuha na ka ana pa kanang short reels sa mga kwan. Mukatanaw po kamayo po ang story. Bitinon ka. Tapos, dili ay. Mahimo na ako ning idol, mahurot akong oras. Basig K-drama kung mawali sa inyo din kung pananglitan na idol na ako ang K-drama. Once nga muhok ka na, naimo na ni-replace na sa imo ang heart. Number one na ang K-drama sa imo kaysa Ginoo. Di na jud ka mabadlong. Magbuntag na kasigig tanawa ng K-drama. Antod malibat na imong mata na. Oh. Lipong na pug ka. Oh, kana. Tingala ka na. Wa nakakahimo sa mga butang nga ipahimo sa Ginoo sa imo ang ano man. Idol man nimo K-drama. Idol nimo social media. Naba mo diya? Pwede niyo mga dula, mga pikilbol ninyo. Ako gadula man kong pikilbol, pero dili na ako pwede ma-idol. Kanang na-practice lang ko ba? Ano? Dili na ako pwede idol nga, halos di nakakatulog kay gusto niyo una-una, permanente asa na pong open play ninyo, idula ninyo. Pwede na ninyo ma-idol. Oh. Tulog ka, imbes nga mo spend time ka, racket imong ginaisip, unsay bag-ong racket, asa ko mopalit og racket. Asa na pug ka karon po sa akong attire na pod. Nahimo na nimong idol. You check your heart. Mapiktuhan ang inyong mga ginahimo din kung kana inyong mga idol. This is an early message for you, warning ni. It's okay mag-play ta, pero dili dapat ninyo number one sa inyong kinabuhi. Sa inyo habang pagdula, naagyapon ng Ginoo. Pagsugo sa inyo sa Ginoo diya, you share, you bless sa inyong mga kadula. Minaw ba ka or dili? O kana, pangutanon na ninyo. So, I'm not against those kwan. Kanang, ako, lagi man pud ko ana. O, di man ako ma-idol, kining mga ingonani. Ano man, kabalo ka. Ang Ginoong number one sa imong kinabuhi. Minaw ka ba? Kung unsa may iyang ipasugo. Dili ka mabound lang ani. Ano no? Kung idol nimo, siya nag-control sa imo ha. Apektado tanan ang imong buluhaton ngano man siya na may control sa imo. Even families. Pwede nimo na may imong idol imong pamilya. Ang imong isip na lang imong anak permanente. Wala na ka nag-trust kay Lord, dili na number one si Lord, ga-worry ka permanente sa imong anak. Those are idols. Pwede ta mo concern sa to anak, pero worry na ka, nga hindi nakakatulog tungod sa imong anak, those are your idols na. Naba mo diya? Kailay ka mo ang anak, ipabakasyon siya dito sa iyang lola, sa Takurong. Check po sa akong heart kung idol ba na ako niyo. Makatulog makog tarong. I can spend time, I can read, I can live nga wala siya sa akong tapad. Dili ka nang, di ko may mutang. Dili. Biyahe siya layo, kay nang ligo lagi daw sila og kanang sapa, o sa to ilang kipangalanan. I just pray.
You are number 1 in my life, Lord. Ikaw mag-take care aning imong gihatag sa kuang bata. Kung imo ni mong idol na ang imong anak, wala na, mapanik na ka, tanan-tanan, wala na. Naba mo diha? Di man ka pwede mahimong disciple kung naakay attachment kanang maimpluwensyahan or mahimong number 1 ang mga anak, asawa, o bana sa imong kinabuhi. You love them, pero you love them. Mas effective ang pag-love nimo sa imong asawa, sa imong bana, o sa imong anak if naa kay number 1 nga love gikan sa Ginoo. Kung magpabadlong imong anak, naay guidance sa Holy Spirit nga mo guide sa iya. Nga naman, pagdisiplina sa imong anak naman, number 1 man ang Ginoo. Kung dili ka mo repent, ana, dili nimo ma-experience ang fullness sa salvation ni Lord. Klaro? Mao gani yang Ginoo. Matthew 10:37. No one or nobody should love his own father, mother more than he loves me. Klaro? If he does, he cannot be my disciple. Number 1 dapat ang Ginoo. Nobody should love his own son and daughter more than he loves me. If he does, he cannot be my disciple. Klaro? So repentance is turning to God from every idols in my life. And kabalo ba mo, kinsa ang pinakadako nimo nga idol sa imong kinabuhi? Unsay pinakadako nimo nga idol? Unsa? Sarili nimo. Ourselves. Unsaon na, pastor? Nga unsa man timailhan, pastor, nga idol nako akong sarili. Excited mo maminaw? Naba mo niya, kung naay mo storya og negative sa imuha, tapos dili ka katulog tungod sa iyang istorya, di ka maimutang, apektado kay ka. Pasakitan man ta. Pero kana ganing nanang bitterness, offended na kay ka, you have the biggest idol imong sarili. Mamali imong bana, mamali imong asawa, grabe imong pride. Wala dyan kakabalo, sakit dyan imong gimo sa kuha. Sakit, oh. Nganong masakitan man ka? Kaya ang imuhang sarili ang na-enthroned sa imuha. Dili ang Ginoo. Kaya kung ang Ginoo ang number 1 sa imuhang kinabuhi, unsa man ang naa sa Ginoo? Pagpasaylo, pagpaubos. Pero kung sakit, nga naman sakit, ang imo amang sarili mong gi-intron, dili ang Ginoo. Oh, naba mo diha? So dili number 1 si Lord sa imong sarili mo ang na idol. You are offended for so long. You enthrone yourself, your life, dili ang Ginoo. Lord, I'm sorry. Magrepent. Lord, I'm so sorry. Nayo day dako nga idol na ako sa ako ang kinabuhi. Ako ang sarili. Naay dako nga idol na ako sa akong kasing-kasing ang akong sarili, myself. Amen. Sama atong katong bago lang nga youth empowerment. Dito sa kwan, sa tawag ato, kato dito, basta. Katalunan. Habang ka-share me dito sa tubangan, naisiyaw-yaw dito sa likod nga pastor. Ano dito? Dapat dili na i-share ang mga sexuality sa mga batanon kay bastos na. Unya nag-share ang akong asawa nga kailangan nato ni i-share sa mga batanon. We need to share this to the youth. Nga naman, kadaghan ka commit ani mga naa sa simbahan. Kailangan masabtan sa mga youth unsay mali, unsay godly sexuality, and unsa ang sex in relation to marriage. O niya karon kay niabot raman dito ang pastor, aman to naminaw sa intro, palo dito, ano dito? Jerjer ang istoryahan. Hindi ako ang mga tao sa simbahan. Iyan niya giibot ang iyang mga membro. Nga naman, bastos daw ang inistoryahan. Asa man ni alangan i-explain ni siyang uyab. Ingon na niyang jerjer ha, dito niya sa kwarto, explain ako ni sa imo ha. Ano sa may ganaan mo? Ang uyab atong mga bata ha? Ang mo explain dito sa kwarto o diri na sa simbahan para masabtan sa mga membro nga batanon pa. Amen. Hiya kung ako, ma-offend ko ato, kung gi-intron ako akong sarili ato, maglagot jud ka. Tama?
Pero gintron man ako ang Ginoo. Lahi yung level of understanding ang mga pastor. Kailangan ka magkaroon ng compassion ani nila. You cannot, dili ni mo pwede isago lang new wine sa old wine skin. Minister sa akong Ginoo. Nga naman, number one, ang Ginoo, na-intron ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pero kung na-intron ni mong lawas, bastos kay ka nga pastor ka mo, ana siguro ka ba? Maglagot ka ani. Kung ako ang lawas, idol na ako akong lawas. Masakitan ka siyang istorya. Pero kung na-intron ni mo ang Ginoo, you need to have compassion with this type of people. Lahi-lahi og level of maturity ang tao. Amen? Naba mo diha? Kanang, saan pa ni mo pagkabalo nga your idol is yourself? You ask me. Kana ganing kung dili ka respetohon, suko ka. Wala kay respeto. Ha? Na ako istorya bago lang. Ay, mga membro din niya, kauban nato diri mga leaders sa church. Kaya ay mga istorya diri, chismis diri. Aligon mo sa balay, lali mo diri. Lingkod diha, long table, lingkod diha. Ano ko sige, istorya ta. Unsa mong istorya ani niya? Ana man jud dapat, dili pwede minaw lang ka sa pikas. Kailangan nga istoryahon jud. Ana man ang inyo kobinan, dili ka magtuo jud sa istorya aning isa lang. Kailangan nimo kung kinsa tong iyang istoryahan, patubangon na nimo. Istorya na ako sila dito. Unsa man ka tinuod, ari ni butoy daw mo ana diri. Suyop daw mo ana diri. Ala, habang ka istorya dito, wa nakapugong ang isa. Kulatahon na niya ang isa sa tubangan ako. Nana sa tubangan ha, mga leader na ni. Ang isa pod, napoy kutsilyo pod, magdinunggabay pod sila pod. Kung na-intro na ako akong sarili, wala may mga respeto mga bata mo, wala ako. But na-intro na ako ang Ginoo. He is in control ani nga situation. Kalma lang ko, pagilom mo. Sa netabo, pagpasaylo, mga imong pasaylo. Nga naman, ang Ginoo may na-intro. Pero kung ako ang sarili, ito ang mga batasan, panglaparuhon tamo rin, panglayas mo din. Ana akong batasan itong una. Ngulata, ng pusil, diretso. Pero ang Ginoo may na-intron. So the more ka karon nga makakita og mga ingon ani nga tan-aw nimo masakitan ka, pero kung ang Ginoo ang naka-intron man jud ka, okay? Pasaylo. Kay lakon kog tan-aw sila, maginaksanay, magpinasaylo ay ngano man. Si Lord ang naka-intron, dili na ang imong flesh. Amen. Naba mo diha? So, di na ka mukha nga, huwag kay respeto, ay mo ang sarili mong idol. Sakitan na ka na, mistoryanin, ay nga na, sakitan na. Dili man sa manhid ko, pero akong ginabalik tanan sa Ginoo. Masakitan man ta, pero dili ka magdumot. Dili ka mo operate in accordance lang sa imong flesh, but maminaw ka sa balaang spirito. Nga naman, mina mo ha, kung love ni mo si Lord, o love ni mo obey sa iyang pulong, if you love God, and you love His Word, what the Bible says, Psalms 119 verse 65. I love this verse. Psalms 119 verse 165. Great peace have they, which love thy law, and nothing shall offend them. Kung love nimo ang Ginoo, love nimo mo obey sa iyang pulong, walay kinsa nga tao maka-offend sa imo, even imong bana o asawa. Kuha nimo, kung love nimo imong sarili, idol nimo imong sarili, dali ra ka masakitan sa mga tao. Please meditate this verse. You assess yourself kung kinsa imong idol karon. Amen? Number 1 ba si Lord o imong sarili? Amen? Ilom na lagi. So why should I turn from loving earthly things, hidden sins, pride, addiction, idols? Nga naman, because ginahurt nimo sa Ginoo kung dili ka. Kung gahimo gyapon ka aning addiction, prideful gyapon ka, ginahurt nimo ang Ginoo. Mo na nitabo sa prodigal son. Amen? Na-hurt niya ang papa. He decided nga mo layo siya dito sa iyang amahan. He's hurting it until dili nimo na ma-recognize nga you're hurting God. Wala jud kay tama nga repentance. Sakitan na jud na ako akong papa ba sa iyang gihimo sa kuha. Wala ko niya gihimo.
nga naay tambutso sa akong ilong ug ba. Insulto jud ni kayo sa Ginoo kini akong ginahimo. Kung dili ka moabot ana nga point, walay salvation nga may tabo sa imo. Dili nimo ma-experience ang fullness sa salvation kung dili ka mo turn. Because you need to go. Muabot dapat ka sa point ba nga I am hurting my father. Insulto ni sa imo, Lord, I'm so sorry kini akong ginahimo. Amen. O kining akong ginahimo, it's not pleasing to Him. Dapat na ay sorrow ba sa imong kasing-kasing mali ni Lord kining akong ginahimo. So, another aspect of repentance is you grieve God by your behavior. Like the prodigal son, grieve niya ang iyang father by what he has done. Nag-live siya into wild living. You need to recognize. Now, another aspect of repentance, there must be a growing recognition of how terrible sin is. Kailangan ba nga masabtan nimo ba nga mali ka, kanang imo ang ginahimo, terribly jud kay ni. Dili jud ni maayo kini akong ginahimo. Kailangan mag-grow na siya. Dili po na pwede nga mayon ka nagrepent ka karon. Mali na akong ginahimo. Unya karon, gidawat nimo ang Ginoo. Ngahinay na may expose si Lord sa imo nga mali sa imo. Kailangan matubo na siya ang repentance. Dili pwede one day lang imong repentance. Adlaw-adlaw ang repentance. There must be growing repentance. Kung ang grace is from glory to glory, ang faith is growing gyapon nimong faith. Repentance is from repentance to repentance. Walay undang ang paghinulsol nato maski nadawat na nimo ang Ginoo. Napa mo diha? Kaya abi ninyo kay sara ka mo tuyok. Dili oy kay naman pud. Di ba? Tanawan ninyo. Seryo. Tanawan na to Pwede ni may singit ning kwan. Direo. Okay. Sige, padayon ta. I-share sana ko ning kwan, kining parable. Niya na siya diya. What man among you, in Luke 15 verse 4, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave 99 in an open pasture and go after one which is lost until he finds it. Verse 5, when he has found, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Okay? In verse 7, I tell you that in the same way, there will be more joy or rejoicing in heaven over one sinner who repents. Wala niya gingon dito nga maghimaya ang langit kung naray isa nga naay faith nga nidawat sa Ginoo. Dili. Ang rejoicing sa langit is kung naay naghinulsol ka ng tinud-anay ba nga hinulsol. Dili nga kanang niatin lang kag krusada naay rejoicing sa mga mastor ana kung gitaas nimo ang mga kamot nimo. Ngano man mo maipadala nila dito sa mga nag-sponsor sa ila sa gawas. Daghang kay tao, 2,000 ang nidawat kang Kristo. Ang pangutana, nabay naghinulsol sa nidawat. So ang nalipay ang pastor, dili ang Ginoo. Ngano man, ang ikalipay sa langit is kung naisa nga maghinulsol diya. Klaro? Atong pasahon ni Tarong. There will be joy in heaven over one sinner who repents than over 90 righteous. Kinsa man ning mga 99? I believe kamo ning mga 99. Kining mga 99 righteous people who need no repentance. How come, Lord, nga dili na kailangan og repentance kining mga tawhana? Ngano man adlaw-adlaw di ay nag-repent kining mga need no repentance. Ngano kailangan pa ba siya mag-repent? Nga adlaw-adlaw man nag-repent kaning isa wa jud di nag-repent mo na nga nalayo. Mo ta nga nag-repent siya na rejoicing sa langit.
Lami kayo nga adlaw-adlaw di ay nga maghinulsol ka kung naay mga un-Christ-likeness sa tong kinabuhi along with our journey with the Lord, isulti sa Ginoo. Lord, dili lagi ko liwat og batasan sa imo. Dili lagi ni mao ang akong ginahimo. I'm so sorry, Lord. Help me. Mo na gusto sa Ginoo. Amen. Dili lang one time lang nga event. Nadawat naman ako ang Ginoo didto tong una ana. Unya karon. Kumusta man ka? Hinulsol ba ka ng imong ginahimo? Dili na nagani mayo na imong ginahimo. Padayon gyapon ka. Oh, naba mo diha? So, there is, yan siya diha. So that's why you reap. What does it mean by people who need no repentance? Katong mga dili na, ano siya tawag na, nag-repent na sila all the time. Amen? The way you act, the way you think, how you hurt others. Kung mali imong na imo, Lord, I'm so sorry, mali jud ni siya. Amen? So turn to God and ask for His grace. Maski 10 to 20 times a day ka mag-repent, okay ra na. Nga naman, kay naman ko ay mga kwan, na yung mga along the way sa tong journey kay Lord, na yung mga batasan nato nga ipakita sa Ginoo. Di ba niya na siya diri sa Bible? Tara diri. 1 John 1:7. Okay, sige. 1 John 1:7. Basahin na to. 1 John 1:7. Basa. Basahin niyo. But if I walk in the light, as He Himself in the light, we have fellowship with God and one another. Tama? With God and one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Clear kaayo na as you walk with the light, okay, Lord, sorry kaayo, kini ako nahimo, gidawat na nimo ang kahayag sa Ginoo. Gidawat na nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Ang yang yun, as you walk, padayon ka sa gusto ipahimo sa Ginoo, along the way, nga naay problema nga ipakita niya sa imo nga un-Christ-like, expose na nimo para limpyuhan ka og tarong sa Ginoo. That's why every day dapat na ang repentance. Dili, repentance is not a one-time event. It must be growing. Nganuman, kaya as you journey with Him, magtingala ka tong una, ang imuang naibawan lang nga sala is pornography. Then later on, as you journey with God, na di kay sala nga prideful, lying, dalo, kana, self-righteous kay ka. So, as you journey with God, expose ni Lord ang mga hidden pa or unconscious ni mo nga sin. If you walk in the light. That's why ang repentance ni mo, kailangan continuous. You choose to live with the light. Dili ka mo talikod. Naba mo diha? Klaro? So you expose it. Then, of course, kay last, you're journeying with God. Tapos, unsaon nimo pagkabalo nga sin ang imong ginahimo? Unsaon pagkabalo nga napaan ang sin diya sa imo? Pangutan ako unsa. Gingon din sa Bible, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Tanan-tanan kasala. Tama. Unsaon diyang sin? Fall short daw ka sa glory. Sa ato pa, wala ni mo na-meet kaning glory sa Ginoo. Ang iyang standard o ang iyang nature. Na-short ka ba sa iya? Unya, unsa di pasabot na daw sa glory? Sa Old Testament, ang glory is kahayag. Tama? Kung mangutana ka, karon, unsa di ay ang glory sa Ginoo? Unsa di ang kinaiya sa Ginoo? Ang Ginoo nga dili makita, ang kinaiya sa Ginoo nga dili makita, nakita didto kang Kristo pagnaog. Tama? Mamaya ang gingon sa Bible. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. Ang Word nga Kristo,
basta makadungog mo word, si Jesus Christ na siya. Capital letter man na, word. Jesus Christ na. Became flesh. Ang invisible nga Ginoo, makita na kang kinsa, kang Jesus Christ. Tama? Nakig-uban siya, nakita, nagmanifest, and karon dwelt among us. Then we saw His glory. Glory as of the only Son from the Father. Unsa man jud ang kinaiya sa Ginoo, full of grace and truth. Tama? Ang Ginoo puno og grasya ug kamatuoran. Tama? Kung naay si Jesus Christ, tan-awa na lang karon unsa ning sala? Yan na siya diri. Ang glory nakita kang Jesus Christ in His earthly life full of grace or unfailing love and truth. Sa Romans 3:23, unsa ang sala? All have sinned and fall short from the life of Jesus Christ. Sa ato pa, kung ang imuha karon ginapakita sa matag usa, dili kaliwat ug batasan sa Ginoo, sala na. For example, nay nakasala, nangayog pasaylo, dili ka magpasaylo. Si Jesus Christ, nay adulterous nga woman, unsa may masulti nimo niya ng mga Parisiyo? Sa balaod, patyon nato kining nangabit. Yan na siya dito. Unsa man gingon ni Kristo? Kinsa man nang walay sala sa inyo mao nay una manglabay og bato ani. So kung ang imo ang batasan ay ikaw nakasala ka, silutan jud ka nako. Dili ka batasan ni Kristo. Tama? Sa ato pa, you are sinning. Kaya di makakabalong pasaylo. Tama? Karon, si Jesus Christ, niya na siya dito. Like for example sa kuwa, nituol sa kuwa. Wala siya'y mapuyan. Tuol siya. Before I decide, kinibang akong action na fall ba ko sa standard or sa nature ni Lord? Kay kung muak ko not in accordance sa nature ni Lord, that's sin. So, tanawan nimo, niya na si Jesus Christ, katong time nga naginatbangay na sila sa mga disciple, ano siya? Kung kinsa napriso ko, gibisita ko ninyo sa prisuan, yan na si Jesus Christ. Wala ko'y pagkaon, giuhaw ko, gipainom ko ninyo, gipakaon ko ninyo, na si Jesus Christ. Wala ko'y puyanan, gipapuyo ko nimo, na si Jesus Christ. Kung yan ang mga disciple, giunsa man ka namo pagbisita sa prisuan. Yan ang mga disciple. Giunsa man namo ko pagkakaon nga gutmang ka. Giunsa man namo pagkakita nga wala kay sanina. Yan ang Jesus Christ. Anyone nga naghimo ani sa mga brethren, gihimo nimo sa kuwa. Nakapamalandong jud ko. Kay murag kanang mga ana ba nga sige raw ka na. Nga na ba nga desisyon ba sa imong kinabuhi ba nga? Mao ning giingon sa Ginoo lang ako sa kwasawa. Kung tanawon nimo ba mga sa kalibutan, murag gayig mga ulo mga ana ba, pero unsa man jud ang giingon sa Ginoo kay mo? Ana, makaingon jud ko ba nga? Sige Lord, ako nga. Dili ko gusto ma-fall short sa standard di mo ba? Kay mao ni mong standard. Ano ko siya? O to anak ko nga. You can stay. Anak ko. Piyo ka dari. Ang gusto rin anak kong wife. You pray. But, ako gingnan. Si Jesus Christ mismo nagsulti. Anak ko siya. Sa Matthew 18:17. Anak ko. Si Jesus Christ mismo nagsulti niya. Wala ko lang standard sa akong kinabuhi, ang kinaiya sa Ginoo. Yan ako siya sa Matthew 18:17 na nako. Na isa ka brethren, part na sa church. Nakasala. Gi-correct siya.
Kung isa ka brethren nga na ang Ginoo, si Kristo mismo nagsulti. Isa ka brethren nimo ang makasala, istoryahe. Kung dili madala, bring it sa pastor. Kung dili pa jud mo to, dili jud mag-correct. Treat them as unbelievers or pagan. Ayaw i-miss kini nga opportunity nga gitabangat ti ka. Naana ka dinhi sa pastor, gikan ka sa baba. Istoryahan na ka dito, yani ka sa kuha. Pero di gyapon ka magbago. I will treat you as unbeliever. Unsa na mga unbeliever? Pantay ka? Dili na ako. Pwede pasudlon tanan ang tao din sa balay. Ang mga unbeliever maglabay-labay rada sa tubangan. Pwede ka ng mga tao nakita nimo diha sa tubangan. But kung willing ka magbago, I will help you. But despite ani among tabang sa imo, moabot jud ang panahon, mugahi among kasing-kasing. Kay gipagahi gani sa Ginoo ang heart ni pero sa dalang kami anak ko. You take this opportunity magbago ka. Sayang kay imong kinabuhi. Daghan na kay ka og mga nawala tanan sa imo. Or like the prodigal son. Ipaway ang tanan anak ko sa iya. Ingon na igsuon, nga kita nga mga Kristiyano, kailangan ang standard yun nato. Isang standard ni Jesus Christ. Dili standard sa mga pastor. Standard ni Jesus Christ. Amen? Kay wala gani ka sa standard ni Lord. Ma-fall short yun ta. We are sinning. Amen? Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat kayo, Lord, sa iyong pulong. Thank you that you have reminded us. We need to repent, Father. Dili lang sa gidawat ka na mo. But, talikdan na mo, Father, kining mga hills and mountains sa mong kinabuhi. Ang pride, arrogance. Lord, I'm so sorry. Come on, maginulsol ta, igsoon. Lord, sorry kayo. I am prideful. Igor ako ni dawat si mo, igor ako nanimba, but wala dyan di kung na ako gitalikdan. Kina akong pagka-prideful. I'm so sorry, Lord. You ask forgiveness. You decide right now. What are your valleys in your life? Kanang mga hidden ni mga sala nga ginahimo. You ask. You ask forgiveness. Lord, I'm so sorry. Pasikreto ko agahimo ani. Sa may mga hidden sins nimo, ginatago-tago nimo, bisyo nimo, ginatago-tago nimo, wa kabalo imong pamilya, wala kabalo ang imong asawa, bana. What are your hidden sins? Mga dirty thoughts nimo, hugaw kay ka maguna-una. You repent. Undangin na and ask the Lord for help. Kana mga dealings na to, mga crooked ways na to, you ask God for forgiveness. Lord, I'm so sorry. I am accepting bribe. I am telling lies. Forgive me, Lord. Father, I'm sorry. Idol din na ako akong sarili. Talira akong masakitan sa mga isulti sa uban. If wala ko makita nga respect, offend dayon ko, I'm so sorry, Lord. Forgive me. Come on. You repent. God loves you. Palangga kay ka sa Ginoo. God is so excited nga ma-experience ni mga fullness sa iyang salvation. But naadyo kay pagkahimuon, igsoon. You repent. Dugay na kay kasimbahan. Dugay na kabalik-balik sa restoration weekend. Naagyapon na. Ikaw gyapoy galisod. Kumuto na akong kasing-kasing ng mga igsonan na to. So, ikaw galisod. Pamilya ni mo galisod. Sarili ni mo galisod. God prepared the best for you. You respond right now. Your idols. Sabi mga idols ni mo, trabaho ni mo. Pila ka katuig ka trabaho. Negosyo. Wala problema magnegosyo. Make it sure that God is number one in you.
The best imong ginatag sa kinoodan sa imong mga offer sa kalibutan. You pray right now. You accept Jesus Christ sa imong kinabuhi. After you repent, you accept. Lord, tabangi ko. Help me. Help me, Lord. I accept you. You are my Lord. Ikaw ang Lord sa akong kinabuhi. Dili na kini akong trabaho. Dili akong business. Dili akong pamilya. Because if you are my Lord, mas effective ko sa akong work. Mas effective ko sa akong trabaho. Mas effective ko sa tanan. Because you are number one, Father. Father, help us. Give us a repentant heart. Nga mag-grow kini nga repentant nga heart na mo, Lord. From glory to glory. Every day, Lord, mag-repent me. Kung na may mga mali na mo, mahimo. Ayaw pag-ahiya, Lord, ang among kasing-kasing. Give us the heart, always nga maginulsol. Father, I love you. Salamat kayo. Thank you for your word today. And Father, we want to experience that fullness of your salvation. You have said that in your word. Everybody will see the fullness of God's salvation. Tanan mi ani, Lord, gusto na mo ma-experience niya ang fullness sa imong salvation. Dili lang kapasaylungan sa mong sala, but Lord, victory over sin. And at the same time, liwat yun migbatasan sa imo. Mao dyan niya mong desire, Father. Salamat kayo. We love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen.